talk about the wedding and how generous the Lord is. Ikaw muna. Um, just never thought na people like you will be here and this thing will happen. Lalo na sa state ko. Kasi parang ang hirap eh. Ah, salamat. Kasi ang God, though may trials, pero they give us good people like you na provide mo ano yung pangarap namin na hindi ko naibigay sa kanya sa ngayon kasi medyo mahirap. Sorry. It's okay. It's okay. Just so thankful sa Lord, sa inyong lahat na gumawa nito. Nakikita ko kayo, ang hirap eh. Tsaka sobrang effort nyo thinking na kami, hindi kami nagbabayad ng daan, libo, milyon for you to do this. But nagpa-provide kayo, lahat kayo, everyone. Just so thankful and feel blessed sa lahat. It's okay. So, for the wedding, honestly, we're supposed to get married by 2008 before, pero hindi natuloy. Pero ngayon, ako kung tutuusin, parang always life happens. And then, nagkaroon ng anak, nalugi sa negosyo, nagkasakit si Dave. Sometimes you'd really just want to give up on, alam mo yun, parang wala na bang rainbow after? Sabi nila, after the storm, there's the sun. Pero it's always just a matter of faith and always keep your prayers because it can really move mountains. And the Lord sees, lagi kong sinasabi, the Lord sees, the Lord listens. It might be a no for now, but it would be a yes. Pinapagtibay ka lang ng no. Because pag binigay niya yung yes, it's gonna be the sweetest yes na maririnig mo. And I never imagined that we're gonna wear this white dress in this room with Dave holding hands like this. So many generous people. Everyone here gathered to make us the most important people today, to have the best day of our lives, most memorable one. So, that means talaga, God never fails. So just keep the faith. So always keep the faith. Whatever trials you are in, alam ko lahat tayo dito, pero tayo pinagdadaanan. Iba-iba lang yung form, iba-iba lang yung shape. You always have to keep the faith. God has amazing plans for everyone. So don't lose hope. So let's enjoy this day! Kasi ngayon, tears of joy. Sorry, very emotional. But these are tears of joy and we're very grateful. Especially to Ate Carmi. If not for her, if hindi siya nag-initiate nito, then I think, hindi ko alam kung mangyayari, but I'm just so happy it's happening right now. Thank you, Ate Carmi. Thank you to all the suppliers. Thank you, Lord. Thank you, thank you. That's it. Sorry. Another thing, pinapakwento ni Boss Alex to what happened these past few years na. Go. Mm, Ikaw muna. Kwento mo. 2023, medyo it was all great. Business was great. Okay yung pajama terno yung family. And then January, medyo nagkaroon ako ng sipon, nag-bleed ng dugo. Then we went to the ENT. And then right after the ENT, he asked us to do the biopsy. And right then and there, gumuho.
actually yung mundo. Kasi alam ko na, alam na namin na cancer. Hoping for the best. Pero na-accept namin na it was cancer with all the mga senyales. And then went through several chemo, radiation, experienced 33 radiation na 1 month, tapos hindi ka kumain, hindi ka uminom. Kasi sobrang sakit nasunog. And then, gumaling. 2024, bumabalik ako sa dati kong ginagawa, business as usual. Again, December, nakakakilos na ako for the longest time. Okay, masaya ulit ako So happy. Kasi I can provide again sa family ko, sa mga relatives ko. And then again, January, may sinyales na naman. February, diagnosed bone cancer. Yung una kong heartbreak, dadagdagan, actually, sakit yung pangalawa. Kasi, nagsisimula ka ng mag-move on, naniniwala na magaling ka. Pero, biglang meron ulit Hindi ko alam kung paano. Ewan ko. Lagi akong may tanong. Always asking bakit ako. Pero, lagi niya sinasabi sa akin, God has a plan. And I believe her na may plano ang Diyos. Kasi ako, kung may isang bagay na nagpapasalamat ako, na ako yung nagka-cancer, sobrang thankful ako kay God. Kasi hindi si Apple, hindi yung 3 anak ang meron. Kasi sa totoo lang, hindi ko alam kung paano po sila Yun yung positive na nakita ko ngayon, na bakit ako yung may ganito. I'm very thankful. Hindi ko man sinasabi kahit kanino, thankful ako kay God na ako yung nagka-cancer at hindi sila. Sobra. Kasi hindi ko kakayanin pag sila Ako kaya ko. Kaya ko, kinakaya ko para sa kanila. Ako na lang mas okay kaysa sa kanila. Yun yung positive na isang bagay na positive na nakita ko na nagka-cancer ako. Na hindi kahit sino sa kanila, even my parents, even them, kahit sino sa kanila, hindi ko kakayanin pag sila. So, God has a plan. And, di naman natin alam kung wala rin naman akong cancer, siguro, wala rin akong wedding. So, it's positive. Yeah, that's the truth. That's the one that I'm thankful for sa mga nangyayari. It just shows that this past few years has been the most challenging years of our being 20 years together. Akala mo every year na paglampasan nyo na lahat. Pero every year, nagle-level up Parang may masteral, may PhD. So, for this past few years, simula nung na-diagnose siya, ang bilis-bilis. Since pandemic, ang bilis-bilis para ka nakikipaghabulan. Especially pag na-diagnose ka ng cancer once, talagang babaliktad yung mundo mo. Then when there's hope, kasi after the treatments, there's hope. Then suddenly, cancer would just strike you twice. Swerte. Dave would always tell me, Mami, nabunot ako Nabunot ako ulit. Kasi sa totoo lang, nobody naman could tell us saan nagsisimula or paano nagre-recur, nagre-relapse. Kaya talagang, it's just a matter of paano mo tatanggapin kung paano mo i-embrace yung mga pinagdadaanan mo sa buhay. So, beating cancer would be our new normal, living with it, chemo, radiation, treatments, and trying to live a normal life for our kids. Kasi meron kaming 3 anak, kaya hindi kami pwedeng sumuko. So that's our life for the past years right now. And we are trying to cope and show up every day para sa mga taong hindi nagsasawang magdasal para sa amin. Naniniwala. Nakakayanin ulit talunin ni Dave for the second time. And me, kung sinasabi niya
na grateful siya na siya yung meron. God knows how many times I've prayed na sana ako. Ganun yata pagmahal mo, no? Parang di mo kaya makita nahihirapan bawat isa. Kasi ako naman, lagi ko sinasabi, sana ako na lang. Kasi pag hirap na hirap siyang turukan ng di makuha yung ugat niya eh. Maninipis. Iiyak ako sa CR. Tapos babalik ako. Kunyari malakas. Pero lagi iniiyak ko sa shower. Kasi di ako pwede makitang mahina ni Dave. Kailangan lagi kang malakas as a caregiver. As a carer, as a wife, as a supporter. Ikaw ang rock. Hindi ka pwede makita mahina. You have to be the stronger side of your partner kasi very vulnerable sila. And I'm just grateful na ganun, na pag mahina siya, nandun ako sa face ko na malakas ako and I could encourage him na kaya namin to. With the Lord God and all the people who loves us. Andito kami and we'll keep on fighting. Walang susuko. Laban lang. Lagi. Hanggang kailan mo mahal ang isang tao? Alam mo, lagi ako tinatanong ng mga tao, mahal ko daw ba si Dave? Sabi ko, habang tumatagal na magkasama kayo, sa totoo lang, akala mo love is just a word, pero sa akin, it's a verb. Ginagawa siya, ang pagmamahal. So as long as gumigising ako sa umaga na kahit napagod ka, puyat ka, pero willing ka siyang samahan sa chemo, willing kang, kahit na nagkasigawan kayo dahil parehas kayong pagod, mainit ang ulo, pagtitipla mo siya ng gatas. Kahit na ang dami mong gustong gawin para sa sarili mo, sasababo siya sa bawat laboratory, sasamahan mo siya mag-food trip. Yun yung love for me. And siguro kaya ngayon binigay ni Lord yung wedding. Kasi andun ako sa phase ng life ko na ito na. Ito na yun. Kasi nag-pray ako nung 2023 pa. Lord, kahit anong form and shape, just give me more time with Him. More time. Kasi parang yung 20 years maiksi pa din eh. Gusto mo pa rin siyang makasama until magkaapo kayo. Alam niyo ngayon, kapag may nakikita ko matanda na couple, naiisip ko kung magiging ganun ba kami. Kaya, if you'd ask me kung hanggang kailan, hanggang gumigising ako. Kasi, ilalaban ko para sa mga anak namin. Ayoko kasi ma-experience nila yung walang daddy kasi I grew up without one. So, yes, I will love him kahit hindi ka lovable. Kahit nakakainis ka na minsan, kahit nakakapagod, kahit mahirap. Oo, siguro love pa rin yun. Kahit gusto na kita isoli sa nanay mo. Yes, akin ka lang. Balik tayo kay Boss Lods na tanong. Do you believe that love is really unconditional? For both of you? Ikaw naman. Unconditional, yes. Kahit naman madami, hindi naman smooth yung aming relationship. Ang daming ang daming masaya, ang daming malungkot. Pero ang importante kasi, andyan kami. I never imagined myself na wala siya. Never. Whether magkaaway kami, normal sa mag-asawa, mag-aaway. Pero at the end of the day, I know na siya pa rin yung gusto kong katabing matulog. Siya yung gusto kong kasama. Siya yung gusto kong gisingin ng 2 oras araw-araw bago tumayo. Siya yung gusto kong paghain tuwing umaga. Siya yung gusto kong kasama kumain tuwing umaga kahit ano. Away.
ganun ko siya kamahal. Siguro hindi ako masyadong masalita, lalaki. Unlike sa mga babae na minsan sinasabi niya, hindi mo naman ako sinasabihan ng I love you eh. Pero hindi ko naman kailangan sabihin eh. Alam ko, for the past 20 years, alam niya na mahal ko siya. More than anything, sa mundong ito, alam niya na mahal ko siya. Kahit anong away, kahit anong galit, mahal ko siya. Siguro, lalo na sa phase ngayon, na unconditional, napatunayan ko sa kanya yon. Kasi, hindi kami kasal. Sa tingin niya, burden ako sa buhay niya. Pwede naman niya akong iwan eh. But, she chose not to be with me. Kasi, yung love niya sa akin, I know, unconditional. Alam ko na unconditional din. Kahit sa kanya mangyari yun, hindi ko pa rin iiwan eh. Siguro, sobra. Yung pagmamahal ko, hindi ako masalita. Pero alam ko, siya lang yun. So, it's unconditional love, I believe. And God knows, it's unconditional love para sa kanya. Siguro, unconditional love for me is yung wala ka na talagang ine-expect. You just do it not for the person anymore. Like for couples out there, we don't do it anymore kasi si Dave yun. But we do it kasi ikaw yun and you feel good doing it para sa kanila. Kasi nga ganun mo siya kamahal eh. Yung kahit na sobrang gulo-gulo ng mundo, basta magkasama kayo, kaya nyo lahat. At kahit anong ginagawa mo sa kanya, walang kapalit. Alam mo, hindi niya na mapapantayan o wala siyang kapasidad na gawin yung alagaan ka na, hindi mo na yun maiisip. Hindi mo maiisip lahat yun. Basta ang gagawin mo lang yung best mo everyday, best effort ka everyday, para lang matapos yung isang buong araw. Kasi sabi ko ngayon, let's live one day at a time. So, yung unconditional ngayon is yung tipong hindi humihingi ng kapalit. Magkaroon lang kami ng isa pang bukas, isang kinabukasan, magising siya. Magising ako, kasi hindi naman porket siya yung may sakit, di ba? Siya lang. Life is so unpredictable. There are so many things that we can control. So, unconditional love means para sa akin, yung kahit walang kapalit, ibibigay mo lahat. Buong buo. Buong buo. Walang labis, walang kulang. Di ba? Kahit alam mong walang kapalit. At hindi ka hihingi ng kapalit. Kasi ikaw yun eh, masaya ka sa ginagawa mo. Binibigay mo yung sarili mo para sa mga taong mahal mo. Thank you. Thank you. Thank you so much po sa inyong lahat. Salamat Sorry, Tony Salamat. Talks talaga. Sorry po, very emotional kami. Nakakadamay. Parang mahal mo talaga isang tao, grabe. Yung laban niya, laban mo rin. Of course, hindi ka pwedeng sumuko. And even if nandun ka sa verge na feeling mo ayaw mo na, hindi pwede kasi ikaw yung kinakapitan niya. Tsaka, kasi ito napaka mabait. Hindi sobra rin naman na mahirap na gawin sa kanya yung mga ginagawa. Sobrang blessed. And we are blessed. Sobrang hirap po nung work ninyo. Thank you for doing this for us. Sila. Not for every. So to Sir Dudes po, thank you so much. Please send our... po eh. Sawadee ka! Thank you so much po for saying yes, Sir Pepe. Sobrang salamat po sa inyo. When Ate Carmi approached me kasi po kaya po kami naging close ni Ate Carmi kasi sabay silang na-diagnose noong 2023. And nagpo-post po ako about him doing fundraising and all. And Ate Carmi approached me na she was also diagnosed with cancer. And sa all treatments, ate, kamusta ka? Ganyan. Doon po kami naging super close. But Ate Carmi po is a close friend of my ate. Pero since high school, maliit pa po ako, kilala na ako ni Ate Carmi. Then naging close po talaga kami nung 2023. And nung tinawagan niya po ako nitong early March, nung lumabas nga po na nag-relapse siya sa cancer, sabi niya, girl, gawin na natin ASAP.
para at least naman maging bride ka na rin finally. Kasi parang hindi na, tatagal na naman pag tinapos na naman yung treatment. So right now po we're ongoing chemo. Actually, sa Monday may chemo kami. Mamaya may injection siya ulit. Pero that's part of our lives. So we are grateful because in spite of all those things, we meet new people, good people, na pinapakita sa amin na worth it mabuhay. Worth it mabuhay. Thank you. Thank you so much. Salamat po. So, kasala na. I do na! Tapos na yung, ano natin, dude stock. Thank you po.